inyong tagapagbalita. Magandang tanghali Pilipinas, anumang oras sa buong mundo. Narito ang Bombo Network News Noon Time Edition. Araw na po ng Miyerkules, Abril 20, 2016 sa ulo ng ating mga balita. Dating PCGG chairman na si Camilo Sabio, tinawag na vindicated siya matapos absoltuhin ang korte sa kasong graft at malversation. Ang CAAP naman nagbabala sa mga kandidato at mga political groups na gumagamit ng kolorom na may eroplano ngayong kampanyahan. Ang Malacanang itinangging tutok daw ang kampanyahan ng Pangulo dahil naman sa takot siyang makulong pagkalipas ng kanyang termino. Tumatakbo naman sa pagka-mayor doon sa Masbate, hindi makalabas ng bahay dahil naman isa pang haras ng mga rebelde. Doon naman sa lalawigan ng Cebu, ang PNP na imbestigahan ng umano'y nakawan sa loob naman ng Comelec office. Yung ina na napatay ang kanyang sariling sanggol na 1-month-old pa lamang kinasuhan na. Balita naman sa iba yung dagat Hillary Clinton at controversial na si Donald Trump dineklara na abot kamay na ang nominasyon matapos ang panalo kanina sa primary sa kanilang hometown doon naman sa New York. Sa sports, balita naman sa NBA, ang San Antonio Spurs meron ng 2-0 ang kanilang abanse kontra naman sa Memphis matapos naman natambakan kanina sa NBA playoffs ang kanilang kalaban. Live via satellite mula pa rin sa Bombo News Center Makati na para tayo magkaibigan sa ating live video streaming sa official website ng Bombo Radio Philippines ang www.bomboradio.com. Inyo pong anchorman si Bombil Maracol sa detalye ng ating mga balita. Inabsuelto na nga ng Sandigan Bayan sa kanyang kasong kinakaharap itong si dating PCGG Chairperson Camilo Sabio at may buong detalye si Bombo Dave Basit. Vindicated umano si dating Presidential Commission on Good Government o PCGG Chairman Camilo Sabio matapos i-absuelto ng Sandigan Bayan 4th Division sa malversation at graft charges na kinakaharap nito. Matatandaan na nagugat ang kaso sa hindi natuloy na paggastos ng ahensya ng 5 milyong piso na pondo. Pero ayon sa Anti-Graft Court, natuntun na ang pinaglaanan ng pondo at hindi naman pala ito nawala o ninakaw. Nabati na nagkaroon lamang ng problema sa dokumento kaya isinampa ang reklamo. Bombo Dave Vincent Pasit nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! The Vote 2016 Election Coverage ng Bombo Radio at Star FM. Sa countdown ng Bombo Radio Philippines ay 19 days to go na lamang ay halalan na ang CAAP naman, iba pang mga opisyal ng gobyerno ay nagbabala naman sa mga kandidato na gumagamit daw ng kolorom ng mga eroplano. May detalye pa si Bombo Dennis Samito. Nag-iingat ngayon ang Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP ang mga kandidato at political supporters na nagre-renta ng eroplano para sa kampanya. Ito'y may makarating na report sa CAAP ukol sa kolorom aircraft operators na posibleng nagagamit daw sa mga ganitong aktibidad. Ayon kay CAAP Assistant Director Beda Badjola, kailangang tiyakin ng mga politiko kung mayroong air operator certificate ang mga nagpapatakbo at may-ari ng eroplanong kanilang sasakyan. Ang mga kolorom umano ay mapanganib dahil ito ay hindi dumaan sa inspeksyon at maaaring pigilin anumang oras sa paglipad dahil sa illegal na operasyon. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Ang Malacanang may reaksyon naman sa paratang na kaya daw todang kampanyahan ng Pangulo sa kanyang mga kandidato ay takot daw na makulong. Bago ang balitang yan, samantala muna. From the creators of Obsession Collection comes the Wacko Collection by Dunkin' Donuts. Go loco with 6 Choco Wacko and 12 Munchkins, all in one box for $2.49. Derek, pwede bang bigyan mo ko ng pasalubong araw-araw? Hay nako Kakay, nakakailoka ka talaga. Promo valid from April 1 to 30, 2016. See posters for complete details. Per DTI FTEB SPD permit number 3685 series of 2016. Samahan natin si Grace po sa kanyang gobyernong may puso. Malinis ang pangalan, merong tibay, lumalaban. Kay Grace po tayo, tutulungan tayo. Kay Grace po tayo. Political advertisement paid for and by Mary Grace Polia Manzares. Ground floor, Lyco Building, Cabildo Street, Intramuros, Manila.
At ngayon, narito na ang iba pang mga pangunahing balita. Mga kaibigan, oras sa mga Pilipinas, 10 minutos na po nakalipas ng alas 12 ng katanghalian. May reaksyon naman ang Palasyo ng Malacanang sa mga aligasyon na kaya naman may dahilan ang Pangulong Ninoy Aquino sa todo kampanya ng mga kandidato dahil daw sa takot makulong. May detalye naman si Bombo Raymond Tinasa. Maaaring pinabulaanan ng Malacanang ang paratang ng mga kritikong takot lang makulong si Pangulong Aquino at puspusan sa kampanya para sa mga pambato ng administrasyon. Unang inahayag ng mga kritikong ayaw ng matulad ni Pangulong Aquino kina dating Pangulong Estrada at Arroyo na nakasuhan at nakulong matapos buwaba sa pwesto. Sinabi ng Sekretary Sani Coloma, wala ganitong kinatakutan ang Pangulong Aquino dahil naglilingkod daw ng tapat at may integridad. Ayon pa kay Coloma, ay nais manalo ni Pangulong Aquino ang mga kandidato ng matuwid koalisyon ay para matiyak ang pagpapatuloy ng mabuting pamamahala. Samantala, kanina ay pinaunahan ni Pangulong Aquino ang groundbreaking ceremony ng MRT7 project sa Quezon Memorial Circle. Na itong mensahe ng Pangulo. Di na bali hindi ako mag-groundbreaking o ribbon cutting. Ang mahalaga, gawing pulido at naayon sa batas ang mga proyekto para oras na maaprobahan ito, dire-diretso ang pagpapatupad. Maski sino ang sumuri, papasa ang kalidad ng ating ipinatatayo. Babalikin ko po ang araw na ito sa kabanata ng Dangmatuwid na pinagtulungan nating itala. At marahil sa araw na yon, bibigkasin kong muli ang kaisipang ibinabahagi ko sa inyo ngayon. Talagang walang imposible sa Pilipinong disente, tapat at tunay na nagkakaisa. Yan ang naging video din ng Pangulo sa kurang okasyon. Mula sa Malacanang, Bombo Raymond Tinaza nag-uulat para sa pambansa. Radyo ng Pilipinas, basta radyo. Bombo! Mga kaibigan, 2 linggo bago ang halalan, ang PNP ay naghanda na rin para sa kanilang standby force para naman sa deployment sa halalan. Sa PNP headquarters, si Bombo Nalay Soberano. Inihahanda na ngayon ng PNP ang kanilang reactionary standby support force para sa nalalapit na May 9, 2016 election. Kaninang umaga, isinagawa ang head count dito sa PNP National Headquarters sa Campo Crame kung ilan ang kanilang puwersa na available for deployment para sa nalalapit na halalan. Ayon kay Police Director Jonathan Miano, ang Directorate for Operations, na may 3,000 na silang standby force na ngayon sa Campo Crame. Ito ay bahagi ng 10,000 na bilang na target na standby force sa buong bansa para sa nalalapit na halalan. Sinabi ni Miano na maaaring ma-deploy ang mga ito sa anumang bahagi ng ating bansa. Depende sa pangangailangan ng kanilang mga regional commanders. Prioridad sa mga lugar ng deployment ay ang mga rehiyon at lalawigan na inaasahang may mainit na labanan sa politika. Mula Campo Crame, Bombo Anali Montaño sa nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Abangan pa ang detalye mga kaibigan, isang tumatakbong kandidato doon sa Masbate, hindi raw makalabas ng bahay dahil naman sa harassment. Ang PNP na imbestigante ng umano'y tangkang nakawan naman sa Comelec office doon naman sa lalawigan ng Cebu. Bago ang mga balitang yan, samantala muna. Si Melay at Jason para kay Mar. Friend, kung may importante kang lakad, aalis ka ng bahay, kanino mo ibibili ng anak mo? Sa magnanakaw, sa mamamatay tao, o dun sa hindi pa marunong mag-alaga. Idi syempre dun ka sa mapagkakatiwalaan at panatag ang loob mo. Ganyan din sa eleksyon. Kanino ba natin ipagkakatiwala ang kinabukasan natin mga anak? Doon sa marunong, malinis at desente. Di ba si Maros yun? Correct! Papang nagkakaintindihan talaga tayo. Political ad paid for and by Liberal Party, Balay Expo Centro, EDSA Corner, Cubao, Quezon City. At ngayon, narito na ang iba pang mga pangunahing balita. Meron daw isang tumatakbo sa pagka-mayor, hindi raw makalabas ng bahay. At abay, ano kaya yan? At may detalye dito ang Bombo Radyo Naga. Nananatili na lamang sa bahay at hindi makalabas ang isang mayoral candidate dahil sa sunod-sunod na panghaharas ng mga pinaniniwalaang miyembro ng New People's Army sa lalawigan ng Masbate. Sa nagkalap na impormasyon ng Bombo Radyo Naga, nabatid na hindi makapagkampanya sa ngayon si mayoral candidate Junjun Lim sa bayan ng Balud sa nasabing lalawigan dahil sa umano'y mga banta sa buhay nito na galing sa mga rebelde. Pinaniniwalaan umano ng nasabing grupo na si Lim ang utak ng iligal na droga sa nasabing bayan. Nabalot rin ng takot ang mga taga-suporta ni Lim matapos sa
harangin ng ilang armadong lalaki ang truck na sinasakyan ng mga ito nang subukang mangampanya sa ilang bahagi ng nasabing bayan. Para sa Bombo Network News, mula sa Bombo Radyo Naga, Bombo Rosie Nieva nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Madako naman tayo sa lalawigan ng Cebu, mga kaibigan. Ang PNP inimbestigan ng Manoy tangkang nakawan sa Comelec office. Sino kaya nadatnan doon ng mga otoridad? May detalye naman ang Bombo Radyo Cebu. Nabulabog ang mga residente ng lungsod ng Toledo, Cebu matapos pinasok ng Comelec officer ang opisina kaninang hating gabi. Sa panayam ng Bombo Radio kay Toledo City Police Station Chief Colonel Samuel Mina, kanya sinabi na nakatanggap sila ng tawag mula sa mga residente na may pumasok umano sa Toledo City Comelec office 10 oras ng gabi at may mga dokumento pa umanong kinukuha. Agad tumungo ang grupo ni Colonel Mina at doon naabutan si Attorney Mike Sarno, ang Comelec officer, sa loob ng opisina. Tinanong ng mga pulis si Attorney Sarno at dumipinsa ito na may kinukuha lang siyang mga dokumento kaugnay sa kanyang family case dahil may pansamantalang reshuffling ngayon sa Comelec officer at si Attorney Gallardo Escobar ang temporaryong humalilik sa kanya kaya tinawagan ito ng pulisya. Pagdating ni Attorney Escobar sa Comelec office ay agad nitong idinipensa si Attorney Sarno. Inamin ni Attorney Sarno na hindi siya nagpaalam kay Attorney Escobar na siya ipapasok sa opisina upang kunin ang mga personal documents. Nilinaw ng mga otoridad na hindi nila hinuli si Attorney Sarno matapos inihayag ni Attorney Escobar na nasa maayos na kalagayan ang mga dokumento at mga kagamitan. Wala sa tamang oras na presensya niya sa Comelec office. Para ma-diffuse po yung tension, tinuktok ko po siya kagabi sa Comelec office at saka hiningan po ng paliwanag. Yan ang pahayag ni Toledo City Police Station Chief Police Superintendent Samuel Mina. Yan ang balita mula rito sa Bombo Radio Cebu. Bombo Glenn Alier, nag-uulat at para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Abangan pa ang detalye, mga kaibigan, 2 patay sa drug operation sa laban naman sa ininalang malaking sindikato raw ng droga. Bago ang balitang yan, samantala muna. Mayor Duterte para kay Alan Cayetano. Kung boboto kayo sa akin, dapat botohan ninyo si Alan. Dapat nandoon talaga siya para makapagsabi naman siya sa akin, Mayor, mali yan. Mayor, ito ang gawain natin. Political advertisement paid for and by Alan Cayetano, 209 Pasong Calabaw, Taguig City. At ngayon, narito na ang iba pang mga pangunahing balita. Ang ating mga otoridad wala pa rin daw lead doon po naman sa pagbihag sa 5 mga pulis sa may Davao Region. At nasa linya ang Bombo Radyo Davao. Nanawagan ngayon ang Police Regional Office Davao sa Commission on Human Rights na bigyan ng atensyon ngayon ang sitwasyon ng 5 miyembro ng PNP na dinukot ng New People's Army noong Sabado sa Paquibato District, lungsod ng Davao. Ayon pa kay Police Chief Inspector Andrea de la Serna, ang tagapagsalita ng PRO11, nakatanggap sila ngayon ng impormasyon na ang mga bihag na PNP ay pawang mga hayop ituring ngayon ng mga rebelde. Sa impormasyon na nakuha ng PNP 11, nakagapos ngayon ang 5 mga bihag at inilagay sa kulungan ng mga hayop. Patuloy pa rin ngayon ang pagtutugis ng mga otoridad sa kanilang mga kasamang pulis sa pamamagitan ng binuong Special Investigation Task Group na pinangunahan naman ng City Director ng Davao City Police Office at nakasupers naman ang Regional Director ng PRO11. Samantala, pinanindigan naman ang opisyal na walang mangyayaring negosasyon dahil sa isang paglabag umano sa batas ang ginawa ng mga rebelde. Yan ang balita mula dito sa Bombo Radio Davao para sa Bombo Network News. Bombo Chris Vinceresqueda nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Samantala, siba pa natin mga balita, naniniwala naman si Liberal Party Presidential Candidate Marojas na tanging siya lamang daw makapagbibigay ng maraming trabaho sa mga Filipino. Ayon kay Rojas, ito lamang niya ang katunggali, ang kalamangan niya sa lalaban sa mga katunggaling nag-ambisyon maging Pangulo daw ng bansa. Inalimbawa ng dating Trade Secretary ang mga trabaho sa mga paktorya, services sector at business process outsourcing na kanya manong naiambag. Dagdag pa ni Rojas, nailatag na ng dang matuwid ang pundasyon para maging handa ang Pilipinas na makipagsabayan daw sa pagunlad ng mga karatig bansa sa Asia. Maaari naman daw maharap sa malaking problema ang Comelec dahil naman sa paglilipat daw ng mga botante mula sa mga dating presinto patungo sa mga mall. Ayon kay dating Comelec Commissioner Gregorio Larrazabal, dapat ginawa ito ng Comelec noon pang 45 araw bago naman ang halalan. Ngayon po ay 90 days to go na lamang bago naman ang halalan. Layon nitong makapaghanda raw ang mga botante sana at huwag maligaw naman sa mismong araw ng halalan. Bago ang eleksyon at kapos na raw sa panahon para may sotoparan pa ang mall voting na nais naman ng Comelec.
Dalawa ang patay. Doon po naman sa mga miyembro na hininalang malaking sindikato daw ng droga at nasa linya ang Bombo Radio Coronadal. Patuloy na tinutugis ngayon ng pulisya sa probinsya ng South Cotabato ang mga ilan pang miyembro ng notorious na sindikato na Martilyo Gang na nasa likod ng madugong robbery hold-up sa ahensya Brillantes Pawn Shop sa lungsod ng Coronadal. Ito'y matapos mapatay ng pinagsanib puwersa ng Coronadal City PNP at Highway Patrol Group ang dalawang miyembro ng mga ito na mag-asawa sa isinagawang drug buy-bust operation sa Purok Rosal, Barangay Namnama, Coronadal City na kinilalang si Jeffrey Baragil Dalamban, 47 anyos at ang asawa nito na si Bailin Kudarat Balambag, 30 anyos. Sa panayam ng Bombo Radio Coronadal kay Condes, alas 4:20 ng hapon kahapon, isinagawa ang operasyon sa isang abandonadong kubo na ginagawa o manong safe house ng mga suspect at nanlaban ang mga ito dahilan na gumanti ng putok ang mga pulis na ikinasawi ng dalawa habang nahuli ang isa sa kanila na si Dato Mama Alimaw Dalambanwas. Nakuha sa mga ito ang ilang sachet ng pinaniniwalaang shabu, ilang drug paraphernalia, isang MK2 fragmentary hand grenade, 38 shooter revolver at dalawang motorsiklo. Idinagdag naman ng opisyal na maliban sa robbery hold-up, sangkot din ang nasabing grupo sa illegal drugs at carnapping sa probinsya ng South Cotabato. Yan ang ulat mula sa impila ng Bombo Radio Coronadal para sa Bombo Network News. Bombo, Sheila Pagidian Canyonero para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Abangan pang detalye, 11 mga empleyado ng City Hall ng positibo raw sa paggamit ng iligal na droga. At maki-update din tayo sa debate sa Bombo na ginanap naman dyan sa Bacolod City. Bago mga balitang yan, samantala muna. Ay marohas, aalwan ang buhay mo. Sigurado, dadami ang trabaho. Forbis, PhilHealth at ang senior citizen. Scholarship, kanyang pararamihin. Pangarap nyo'y kanyang tutuparin. Roas na tayo, roas na tayo, roas na tayo siyang ating iboto. Roas na tayo para panghulog. Roas na tayo siyang ating iboto. Political ad paid for and by the Liberal Party, Balay Expo Centro, Quezon City. At ngayon, narito na ang iba pang mga pangunahing balita. Oras sa buong Pilipinas, 21 minutos na po ng kalipas ng alas 12 ng katanghalian. Sa pagpapatuloy pa ng ating mga balita, nanganib raw na masibak sa kanilang mga trabaho ang nasa 11 empleyado ng Tangob City Hall na nakabase naman sa probinsya ng Misamis Occidental. Sa impormasyon nakuha ng Bombo Radio Cagayan de Oro, ito'y matapos na nagpositibo ang nasabing mga empleyado sa manoy paggamit di umano ng illegal drugs nang gawin naman ang random drug test na nasa ilalim naman ng Misamis Occidental Provincial Crime Laboratory. Sa panayam pa ng Bombo Radio, inayag ni Superintendent Eileen Bernido ng Misamis Occidental Crime Lab na mismong ang mayor ng Tangob City na si Philip Tan ang nakipag-ugnayan na rin sa kanilang tanggapan upang maisagawa ang biglaang drug test para daw masurpresa ang mga empleyado. Sinabi pa ng mayor na bago nangyari ang pagkuha ng urine sample ng mga empleyado ay isinalay muna sila ng lecture ng PDEA. Samantala, tiniyak naman ng mga opisyal na bibigyan pa rin ng due process ang nasabi mga empleyado na makapagbigay pa rin ng sagot sa pagsilbi nila o kaya naman matapos silang magpositibo naman sa drug test. Samantala, nagharap-harap naman ang mga kandidato sa pagkakongresista sa ginanap na debate sa Bombo. May detalye naman ang Bombo Radio Bacolod. Parehong nagkasundo ang 5 congressional candidates sa lungsod ng Bacolod na isulong ang 2,000 pesos na increase sa Social Security System o SSS pension. Sa isinagawang debate sa Bombo kanina ay tiniyak ni na Vice Mayor Greg Gasataya, dating Vice Mayor Thady Saison, Councilors Archie Baribar at Carl Lopez at call center employee Joel Enriquez ang pagsuporta sa SSS pension increase kung sino man ang mananalo sa kanila sa halalan. Napag-alaman na hindi natuloy ang pagbigay ng naturang benepisyo dahil na-ibito ito ni Pangulong Noynoy Aquino. Samantala, pabor din ang mga ito para sa redistricting ng Bacolod, ngunit ilan sa kanila ang nagpahayag na hindi pa ito priority sakaling manalo sila sa Kongreso. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Bacolod para sa Bombo Network News. Bombo Linas Antinor Flores, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Mamaya mga kaibigan, sa ating pagbabalik makiki-update tayo sa politika din naman sa Amerika sa pagitan ng Republicans at Democrats. Dilan sa sinasabi raw ay abanse o kaya naman ay panalo sa tinatawag naman na primary ang mga kandidato sa pagka-presidente si Hillary Clinton
at si Donald Trump ng Republican. Susunod na yan, samantala muna. Nakikita ko na ang mas magandang umaga. Mahigit milyong bagong trabaho, taon-taon. Makikibahagi ang lahat sa yaman ng bayan. Ako po si Grace Mo, tutulong sa inyo. Political ad paid for and by Mary Grace Polia Manzares. Ground floor Lyco Building, Cabildo Street, Intramuros, Manila. Nakikita ko na ang mas magandang umaga. Mahigit milyong bagong trabaho, taon-taon. Makikibahagi ang lahat sa yaman ng bayan. Ako po si Grace Mo, tutulong sa inyo. Political ad paid for and by Mary Grace Polia Manzares. Ground floor Lyco Building, Cabildo Street, Intramuros, Manila. At ngayon, narito na ang iba pang mga pangunahing balita. Mga kaibigan, sa iba pa nating mga balita, puspusan na rin ang paghahanda ng Kamara para sa magiging canvassing o pagbilang ng boto sa pagka-presidente at vice-presidente. Ginagawa na kasi ngayon ang pagbibilang sa Batasan Complex. Yan po ay nasa Quezon City, kung saan may mga task force na binuo ang 10 komite para sa nasabing trabaho. Maging accreditation purposes para naman sa mga magko-cover na media o naman ay mga mamamahayag ay papayagang makapag-cover din ay sinasapilan na rin ngayon, lalo't limitado daw ang lugar na ilalaan para na rin sa kayusan naman ng proseso. Samantala pa rin ang mga kaibigan, sa iba pa nating mga balita ay ipinagmamalaki naman ni Vice Presidential Bet at Senador Alan Peter Cayetano na sila na lamang ni Mayor Rodrigo Duterte ang may malinaw na master plan ngayon sa pagpapatakbo ng bansa. Kumpara daw sa lahat ng tumatakbo sa dalawang pinakamataas na posisyon sa pamahalaan. Ay kay Cayetano, walang silbi daw ang magandang plataforma de gobyerno kung walang political will at good leadership qualities. Kaya naman malaki daw ang magagawa ng kanilang Duterte-Cayetano tandem para mabago naman ang kasalukuyang problema ng ating gobyerno sa maraming mga bagay. Samantala, doon naman sa lalawigan ng Pangasinan, mga kaibigan, kinasuhan na ng pariside ang ginang na nakapatay ng kanyang sariling anak. Ito po 1 buwan pa lamang na baby. Doon po ito nangyari sa may barangay Kabildatan, Basista sa Pangasinan. Sa impormasyong nakuha ng Bombo Radio Dagupan, na ihain na po sa Provincial Prosecutor's Office ang kaso laban sa 26 anyos na ginang sa kabila ng paniniwala ng mga kaanak nito na may diferensya ito sa pag-iisip, dala ng matinding depresyon matapos iwanan ng kanyang sariling mister. Una rito, sinasabi daw na bit-bit ang kanilang 4 na taong gulang na panganay nang makipaghiwalay itong si mister. Ayon sa mga otoridad, kailangan muna ang patunay ng isang espesyalista sa kondisyon ng ginang kahit pa nakitaan din nila ito ng simptomas ng matinding depresyon. Una rito mga kaibigan, sa report ng Bombo Radio Dagupan, namatay ang sanggol din naman sa labis daw na pagyugyug dito ng kanyang sariling ina. Bombo International News! International News! Bombo International News! Ang mahigpit na magkaribal na Republican at Democrat sa pagitan ni Hillary Clinton at Donald Trump ay nagdeklara na tila abot kamay na nila ang dominasyon sa kanilang mga parti-partido. Yan, iba pang mga balita mula naman kay Bombo Lizelle Galan. Kapwa idiniklara ni Hillary Clinton at Donald Trump na abot kamay na nila ang nominasyon para maging pambato ng Democratic at Republican Party para sa presidential election sa Amerika sa darating na Nobyembre. Ito'y makaraang manalo sina Clinton at Trump sa primary na isinagawa sa kanilang home state na New York. Ayon kay Clinton, nasa home stretch na umano ang Democratic presidential race at tanaw na niya ang tagumpay. Sa ngayon, mayroon ng 1,862 delegates na hawak si Clinton. Kailangan ang 2,383 delegates para makuha ang nominasyon sa Democratic Party. Sa panig ng Republicans, nakuha muli ni Trump ang momentum matapos ang panalo sa kanyang hometown na New York. Ayon sa business mogul na tubong Queens, New York, nalalapit na siya sa pagkamit ng Republican nomination. Mayroon ng 840 delegates si Trump habang ang katunggaling si Senator Ted Cruz ay may 559 delegates. Para makuha ang Republican nomination, kailangang maabot ang 1,237 delegates. Bombo Lizelle Galan, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Abangan pa ang detalye mga kaibigan sa resulta naman ng NBA playoffs, lalo na sa pagitan po ng San Antonio Spurs at ang karibal na Memphis Grizzlies. Bago ang balitang yan, samantala muna.
Kung si Miriam ang Pangulo, ang paghihirap ng Pilipino dahil sa korupsyon, hindi na forever. Makatarungan ba yung ginawa ninyo ng pera ng bayan? Pinamimigay nyo sa mga sarili ninyo na ang dami nating mga biktima ng bagyo, ng baha at iba pang mga kalamidad sa ating bansa? Iboto Miriam Defensor Santiago for President. Number 2 sa balota. Aangat tayo sa galing ng Pilipino. Political advertisement paid for Miriam Defensor Santiago, number 3 West 4th Street, Quezon City. Political advertisement paid by PRP, number 3 West 4th Street, Quezon City. At ngayon, narito na ang iba pang mga pangunahing balita. Samantala muna mga kaibigan, doon muna sa Ilocos Norte, nabigo ang isang entertainer na may pasok sa loob ng Bureau of Jail Management ng Pinology o BJMP sa lungsod ng Lawag. Ang dala nitong dried marijuana nang bumisita sa kanyang kaibigan nakakulong sa nasabing kulungan. Sa impormasyong nakuha ng Bombo Radio Lawag, kinilala ni Jail Chief Inspector Hermenegildo Rivera ang jail warden ng BJMP Lawag ang suspect na si Victoria Lanusa, 18 anyos ng Del Monte, Bulacan. Nagtatrabaho naman bilang entertainer sa isang disco house sa nasabing lungsod. Nakuha mula sa pag-ingat ni Lanusa ang dried marijuana na binalot ng papel na nakalagay naman sa kanyang wallet nang isagawa ang body search sa kanya bago pinayagang pumasok sana doon sa kulungan. Pinabulana naman Lanusa na nakatakdang ibigay niya ang marijuana sa kanyang kaibigan na nakakulong na si Ana Marie Salopita. Ito'y may kinakarap naman sa kasong paglabag sa Comprehensive Law on Firearms. Samantala muna mga kaibigan, sa NBA, San Antonio Spurs ay tinambakan naman itong Memphis. Bago ang mga balitang yan, okay naman ay ang buong detalye mula naman kay Bombo Jovino Galang. Hindi na pinabayaan pa ng San Antonio Spurs na makalamang ang Memphis Grizzlies matapos na tambakan nila ito at makuha ang 2-0 lead sa Best of 7 Western Conference Quarterfinals sa score na 94-68. Pinangunahan ni Patty Mills ang kalamangan matapos na makagawa ito ng 16 points habang 9 na rebounds ang nagawa ni Tim Duncan. Inamin ng Grizzlies na hirap sila sa ginawang depensa ng Spurs kahit na tinangkang buwagin ni Zach Randolph at Matt Barnes ang naturang depensa. Desidido ang Spurs na tuluyan nilang madiretso ang 4-0 na kalamangan para sila ay maluwag na makapasok sa semifinals. Nakuha rin ng Atlanta Hawks ang kalamangan 2-0 sa kanilang Best of 7 Eastern Conference Playoffs Quarterfinals nang talunin nila ang Boston Celtics sa score na 89-72. Hindi na pinabayaan pa ng Hawks na manalo ang Celtics sa kanilang home court kung saan pinangunahan ni Kylie Korver ang Hawks na nagtala ng 17 points habang nagtala ng 17 block shots si Al Horford. Umabot pa sa 21 puntos ang pinakamalaking kalamangan ng Atlanta. Siniguro naman ng Celtics na makakabawi sila sa susunod na laro dahil sa kanilang home court magaganap ang Game 3 and 4. Nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Jovino Galang, basta radyo, Bombo! Meron pa tayong balita mga kaibigan sa showbiz balita. Actress Andy Eigenman, dream come true pa rin ay may tampok daw ang Pinoy Independent Film bilang pambato sa Cannes Film Festival. Bago ang balitang yan, samantala muna. Mayor Duterte para kay Alan Cayetano. Kung boboto kayo sa akin, dapat botohan ninyo si Alan. Dapat nandoon talaga siya para makapagsabi naman siya sa akin, Mayor, mali yan. Mayor, ito ang gawain natin. Political advertisement paid for and by Alan Cayetano, 209 Pasong Calabaw, Taguig City. At ngayon, narito na ang iba pang mga pangunahing balita. Bombo Showbiz Balita! Bombo Showbiz Balita! Showbiz Balita! Actress Andy Eigenman wish pa rin na may tampok daw ang independent film sa Cannes Film Festival. May detalye pa si Bombo Nes Mercado. Proud ang aktresa si Andy Eigenman na kabilang siya sa pelikulang Maria Rosa na pambato ng Pilipinas sa Cannes Film Festival sa France sa susunod na buwan. Ang nasabing pelikula ay sa ilalim ng direksyon ni Direk Brillante Mendoza at Target Masungkit, ang pinakamataas na Palme d'Or Award. Ayon kay Eigenman, sa wakas ay natupad ang kanyang pangarap mula nang pumasok sa showbiz industry na makatrabaho ang award-winning directors tulad ni Mendoza.
Sobrang sarap anya ng pakiramdam na ma-recognize ang talento hindi lamang ng mga kababayang Pilipino kundi lalo na sa buong mundo. Noong nakaraang taon ay kinilala rin sa naturang prestihiyosong festival ang pelikula ni Direk Brillante na Taklub na pinagbidahan ni superstar Nora Honor kung saan special mention ito ng ecumenical jury. Yan ang report, ito si Bonbon Nes Kayabyab Mercado para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Mga kaibigan, oras sa buong Pilipinas, 34 minutos na po ang nakalipas ng alas 12 ng katanghalian. Ang oras na natin po sa atin ng Dunkin Donuts. Luzon, Visayas at Mindanao, maging sa buong mundo, yan po naging kabuuan ng ating pagbabalita. Tanghaling edisyon ng Bombo Network News. Araw na po ng Miyerkules, Abril 20, 2016. Balikan ko lamang ating mga headlines. Dating PCJJ chairman na si Camilo Sabio, tinawag na vindicated siya matapos inabsuelto ng Sandigan Bayan sa kasong graft at malversation. Ang Civil Aviation Authority of the Philippines nagbabala naman sa mga kandidato at political groups na gumagamit ng kolorom na eroplano ngayong kampanyahan. Isang dating COMELEC commissioner nagbabala naman sa COMELEC din po naman sa issue ng pagboto doon po naman sa mga malls. Ang Malacanang itinangging tutok ngayon sa kampanyahan ang Pangulong ang ginadala naman sa takot daw makulong sa pagbaba sa pwesto. Isa namang kandidato sa pagka-mayor hindi makalabas ng bahay dahil daw sa manoy pangharas ng mga rebelde. Ang PNP naman ay inimbestigahan ng manoy nakawan sa COMELEC office sa Cebu pero ang nadatnan nila ay ang COMELEC officer pala kagabi. Ina na nakapatay ng kanyang sanggol na 1-month-old lamang kinasuhan na. May depresyon kasi itong ina matapos na iwanan ng kanyang sariling mister. Balita naman sa iba yung dagat politika naman doon sa Amerika, Hillary Clinton at Donald Trump dineklara na abot kamay na ang nominasyon matapos ang panalo kanina sa primary sa kanilang hometown sa New York. Sa sports balita sa NBA playoffs, mga kaibigan ng San Antonio Spurs abansi na ng 2-0 sa NBA matapos na tambakan kanina ang Memphis Grizzlies. At upang mapagsilbihan pa sa ibang platform ang aming mga tagapakinig sa iba't ibang dako ng mundo, ang Bombo Network News alas 7 ng umaga, alas 12 ng katanghalian at alas 6 ng gabi, Lunes hanggang Sabado ay napapanood rin na merong visual sa pamamagitan ng ating official website ang www.bomboradio.com. At live via satellite mula pa rin sa Bombo News Center, Makati nyo pa rin anchorman. Ito si Bombel Maracol para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo!